Tayo po ipinalad na makakausap ang mismong Dean Makati University of Makati College of Law na si Dean Cecilio Duca. Dean Duca, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Channel 23. Good morning po, Dean. Yeah, good morning. Opo, salamat Alright. po sa inyong pong pagpapaunlak din sa aming pong himpilan. Right. It's a pleasure to be with you. Unang katanungan po, Dean, ano po ba ang posibleng kaharapin ng isang tao na may tuturing na fake news peddler na sinasabi? Oh, ganito 'yon kasi sa batas natin, Republic Act 10175, may tinatawag na cyber libel. So kapag kamali yung sinasabi at mapanira sa kapwa, po pwede makasuhan ng cyber libel ito at may pagkakulong yan, naaabot ng 12 taon. Alright. Idediretsuhin ko na po kasi kung ordinaryong tao, ito ko po kasi ang binabanggit gamitin ko lang ang binabanggit ng iba yung mga naging pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na actually pinasinungalingan na rin to ng mga kapwa niya mambabatas So anong pong pwedeng maging parusa sa kanya? Same po ba kung ordinaryong tao at isang dating mambabatas per se, Dean Duca? Wala namang kaibahan yan kasi ang batas natin hindi naman namimili kung ordinaryong tao man yan o makapangyarihan man yan. Kaya lang kailangan kasuhan at para sa korte mapatunayan kung may mga ebidensya talaga yung nagrereklamo na nasira yung kanilang personalidad, nasira yung pagkatao, po pwedeng papasok dun sa cyber libel ang kasong yan. Pwede rin po bang people of the Philippines versus a certain tao, Dean Duca? Usually, ganun. Pagka-criminal case kasi, ang kalaban talaga dyan, yung people of the Philippines Kaya ang nagpo-prosecute niyan, yung ating mga piskal o mga public prosecutors. Kasi pagka-criminal case, yan ay paglabag sa batas, ang kalaban talaga ay ang Republika ng Pilipinas at ang mga tao ng Pilipinas. So pwedeng maski isang ordinaryo, quote-unquote, ordinaryong mamamayan na sa palagay nilang may nalabag, pwedeng magkaso. Pwede kung siya mismo. Kailangan kasi dito yung actual na siniraan. Kasi hindi po pwedeng kung sino lamang. Halimbawa, ikaw ay siniraan sa social media o ganito sa mga broadcast na media, po pwedeng ikaw ang mag-file ng kaso. Hindi po pwedeng yung ibang tao kasi hindi naman sila yung siniraan. In this case, yung binanggit NBI mismo, pinasinungalingan ng NBI, hindi ko lang sigurado kung nagkaso na sila laban kay dating Congressman Defensor. So ganun po ang proseso, Dean. Yeah, ganun ang proseso natin kasi kung siniraan yung NBI at talagang ito ay mapanira at hindi maganda yung dating, paglabag ito sa batas, ay dapat mag-file ng kaso para maliwanagan talaga kung ano ang nangyari at kung totoo ba yun o hindi. Oh, okay. Yung kay Presidente Marcos kaya, yung akusasyon mismo ng kapatid niya, si Senador Marcos, laban sa kanya. Pagka kasi mga nakaupong opisyal at nakaupo sa gobyerno, hindi, ang kwan kasi dyan may tinatawag tayong, may iba ang treatment kapag ka ito ay nakaupong opisyal. Oo, dahil maaring papasok dun sa doctrine of fair comment na tinatawag, na hindi dapat balat sibuyas itong mga nakaupong opisyal sa gobyerno. Ay, ganun? Meron pala nun, ano? Oo, kung yung sinabi ay may kinalaman doon sa kanyang opisyal na gawain at ito naman ay kahit pa kasinungalingan pero may pinagbasihan, ay baka hindi papasok sa libel. Yan ang sinasabi ng ating Korte Suprema. Right. So, ibig sabihin, may kalayaan pero hindi naman immune. Hindi naman immunity, Dean Duca ito no? Hindi. Way. Oo. Maaring ganito yun no? Yung opisyal na siniraan, maaari siya mag-file ng kasong libel. Kaya lang kung papasok nga doon sa doctrine of fair comment on his official acts as government official, baka hindi ito magtatagumpay sa korte. Ngayon, kung ang kakasuhan naman yung nakaupo, halimbawa si Presidente, papailan mo ng kaso, hindi po pwede dahil may immunity ang sitting President, sabi ng Korte Suprema. Yan yung kaso ng De Lima versus Duterte. Okay. Alright. Kung halimbawa naman, ako, Dean Duca, ano naman ang pwede kong panghawakan na sinabi ko itong bagay na ito dahil ito alam kong totoo.
Paano ko naman sasabihin? Alam mo, sinabi ko si, alam mo, example lang, Dinduka. Pinangalandakan ko na itong nasa harapan ko ay napakagwapo. Eh, ang sabi ng maraming netizen eh, napakasinungaling mo, John. Pwede ba yon? Pwede ba yun? Wala tayong magagawa doon kasi the beauty is in the eyes of the beholder. pero ano eh, may dating kasi Dinduka na personal ang dating. Tsaka yung personal na interest at motibo, makikita ba yon kung galimbawang ganon, Din? Nakikita naman kasi sinasabi ng ating revised penal code, lahat ng mga imputation ay may presumption na malicious. So kaya yung nagsabi nito, ang magpapatunay na hindi malicious yung sinabi niya para hindi siya makakasuhan ng libel. Ito, example lang medyo i-educate nyo po kami dito with your indulgence, Dinduka. Mismo si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nagsabi bluntly kasinungalingan ang pahayag ni dating Congressman Defensor na nasa pangangalaga o custody ng Philippine Marines si dating Technical Sergeant Orly Gutesa. So, anong implication nito? Laglag na ba kaagad ang tuka nitong dating congressman o ano pa ang kailangan niyang anuhin? Sira ba yung credibility niya, Attorney Duca? Yan kasi question of fact yan eh. Kaya ang korte ang magsasabi kung sino nagsasabi ng totoo. Kasi by itself, hindi natin po pwedeng malaman sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa kanila. So ngayon, yung nasiraan, siyang magpa-file ng kaso. But in this case kasi, mga political comments ito, maaring walang libel dahil kanya-kanyang pananaw ito eh. Ang problema kasi, Dinduka, aminin natin at hindi, marami sa mga kababayan natin ang madaling maniwala. Actually, lalo sa social media, Dinduka, di ba? Yun ang problema natin kasi yung mga tao na mabasa lang sa Facebook, pinapaniwalaan na kagad, hindi man lang nagbe-verify, totoo ba itong sinasabi na ito. At saka, depende rin kasi dun sa kulay ng tao, yung political color, di ba? Pagka-pabor dun sa gusto mo, hindi ka na magbe-verify kung totoo man o hindi. Sasakay ka na kagad. Yan ang problema sa atin eh. When it comes to credibility din, Kuyang Drew, noon pa man din ito sinasabi nga nila huwag yun ang paniwalaan kasi wala namang credibility. Kaya lang, ang problema kasi, alam mo na, depende sa isyong pinalulutang. So, paano natin babalansehin ito, Dinduka? Lalo nga, kagaya nga, yung advent ng social media, paano natin masasabi sa mamamayan na paniwalaan o Ito wag? yung totoo, dapat. ito yung hindi. Diba? Ang hirap Labanan kasi ng facts yan eh. So kung sinasabi natin na hindi totoo yung facts na sinasabi niya, presenta tayo ng facts na pabulaanan yung sinasabi niya. So, papasok talaga yung fact check. Yun kasi talaga ang importante ngayon yung facts, lalo na kung may mga statistics kang ibibigay, kaya lang alam mo, pagka gusto may paraan pag ayaw maraming dahilan. Kung ayaw talaga maniwala, wala tayong magagawa Durog na yung kasabihan na yan, Dinduka. nga. Pero meron pa rin talaga nabibiktima, no? Ika nga, di ka talaga magiging sapat sa isang taong iba ang hinahanap. Opo. Dean, are you, kumbaga, naniniwala ba kayo na itong problema nga natin sa fake news yan, sa gobyerno na rin, lalo na merong social media, do you believe na ito ay may tuturing na may kukonsidera na problema ng lipunan na rin, Dean? Yeah, totoo yan. Kasi maraming nagiging matalino sa Facebook. Na maraming nagiging gwapo at maganda sa Facebook na hindi naman totoo. Yung kanina, linawin ko lang, Dinduka, example lang yung kay Sample Drew, lang po yun, Baka kasi i-libel ako nito. Delikado tayo dyan. Pero isa pang importanteng bagay din. Sa mainstream, Yan pa. vlogger at vlogger, ang laki ng problema namin Kasi mas may naniniwala dun sa mga, alam mo na, sa nahawakan lang ang mikropono, nakapagsalita lang sa harap ng camera, pakiramdam nila, journalist na sila, broadcaster. So, sa inyo po, na maalam sa batas, anong diskarte yung pinakamaganda? Educate nyo nga po kami, Din. Ang nakamanda dito, presentahan natin ang facts at para makita ng sambayan na bulaan itong nagsasabing ito na hindi totoo yung sinasabi niya. Kasi ang problema nga talaga sa inyo,
may code of ethics kayong sinusunod. Ito mga vlogger na ito, wala eh. Diba? So kung ano lang masabi nila, walang pananagutan. Ngayon kung nasisiraan tayo dun sa mga sinasabi ng mga vloggers na ito, malaya tayong mag-file ng kaso sa korte para maturuan natin ng leksyon itong mga ito. Kasi hindi natuturuan ng leksyon eh, kaya namimihasa. Ayun. O isa pang example, yung last na rally November, 'di ba? Kasabay ng peace rally ng Iglesia ni Cristo. May mga nag-post, although ito tinutukan na rin po ng Philippine National Police. Yung mga nag-post po ng mga vlogger, mga social media influencers na meron pong kaguluhan sa Mendiola nung nitong Sunday. Mali pala. Iba palang activity yun. may mga nag-post po ng gano'n na pinapangalandakan nila na merong kaguluhan sa Mendiola. Wala naman talaga dahil bantay sarado at nakabarikada. No po kayang ayan, possible ko kaya, ayan, pasok ko ba sa libel or anumang paglabag sa anti-cybercrime law po yan, Attorney Duca? Baka ang papasok dyan kung gusto nila talagang ma-destabilize ang gobyerno sa mga pahayag nila, criminally po pwedeng kasuhan ng sedition yung mga ganyan. Sedition. Dahil, ibang kaso yun. Hindi na libel ang tawag Mas dyan. mabigat. Kundi sedition. Mas mabigat kasi gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Dahil sa mga ginagawa nila, hinihikaya nila ang mamamayan na labanan ng gobyerno na wala naman dahilan, maaring makasuhan ng sedition or inciting to sedition kung depende sa ebidensya. Meron ding isang nagbanggit na retired, ito po, yung mga retired, Retired general general at official ng AFP and PNP, kung meron ng PNP, masasabi bang kalayaan pa rin ng pamamahayag yung magbanggit sila na, though hindi directly, binabanggit nila na parang hindi na sila kontento sa pamamalakad, na dapat nang may managot dito sa mga nangyayaring ito sa pamahalaan, na tila hindi sila kontento sa nagiging hakbang ng namumuno, Dinduka. Sa mga ganyan kasi maaaring covered ito ng malayang pamamahayag, yung freedom of expression, freedom of speech sa ilalim ng saligang batas. Lalo na't mga general statements naman ito na hindi sila kontento. Pero kung hihikayatin nila na mag-alsa ang mga mamamayan, ibang usapan na yon. Pero sasabihin lang nila hindi sila kontento, marami silang disgusto, maaaring covered pa ito ng freedom of speech nila. Yung hikayatin ng mamamayan na samahan yung kanilang pagkilos din. Ay maaaring pumasok sa inciting to sedition na ito kung talagang hihikayatin yung tao na pabagsakin ang gobyerno. Ibang usapan yon. Ang banggit naman nila, hinihikayat namin kayong pumunta rito at makiisa sa aming mapayapang pagkilos, Dinduka. Medyo ligtas pa dahil mapayapa naman daw yung pagkilos. Safe talaga. Safe talaga. Nasa salita talaga, nasa diskarte talaga. Alright. Depende sa pagpapahayag eh. Opo. Din, yaman din lamang, pinag-uusapan po natin, ito po mga kinakaharap nga po ng mga issue ng ating pong gobyerno. Lalo na po itong mga kanina, binanggit na nga ho natin yung akusasyon po ni Senador Aimee Marcos sa kanya pong kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Will it be maging batayan ba yan ng impeachment laban kay Pangulong Marcos? Well, ang impeachment kasi sinasabi ng Korte Suprema doon sa latest na kaso ng Duterte versus House of Representatives, political process ito eh. Na kung makakakuha kayo ng 1/3 na boto ng mga congressman, maaaring ma-impeach at dalhin sa Senado. Pero kahit naman dinala sa Senado, nakita naman natin, depende pa rin sa mga senador, lalo nakaraan nga, di ba, yung fourth tweet lamang, napakahirap i-interpret eh. Dahil dadaan daw muna sa first tweet, second tweet, third tweet, bago mag-fourth tweet. Kaya talagang mahirap ito. Alright. Mabigat-bigat pala yan, Dinduka, lalo kung Di ba kailangan patunayan yung ginawa niyang pagkakamali ay kumbaga sa kasalukuyan, hindi yung sa nakaraan. Tama ho ba? Tama yan. Yun ang sinasabi dun sa Duterte versus House of Representatives. Dun sa mga ginawa niyan, yung siya ay nakaupo sa isang impeachable position. Kasi yung mga nauna niyang ginawa nung hindi pa siya opisyal ng gobyerno, hindi counted yun eh. Ayun. Ika nga mag-move on tayo. Di ba? Mahirap mag-move on pag nasa EDSA ka eh. Lalo na pag traffic, di ka talaga makakamove on. Totoo yan. Alright, Dinduka, na sa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong paalala. Lalo na doon sa mga madaling ma-impluwensyahan nung kanilang nakikita sa social media. Dinduka, please.
Ayan, dahil sa mga kababayan po natin, wag po tayong padadala doon sa mga emosyon, sa mga tao na nagsasabi ng kung ano-ano, maaari naman hong mag-fact check at makinig po sa DWIC para malaman natin ang katotohanan. Gayon din po, inaanyayahan kayong pumunta doon sa mga lectures natin sa CD Ducalo YouTube channel para marami po sila matutunan tungkol sa mga batas at mga desisyon ng Korte Suprema. Alright. At Dindu ka, may mga susunod pa, may November 30 pa, asahan nyo muli namin kayong aabalahin sa inyong oras sa pagkakataon ng may usaping legal na dapat linawin po. Thank you, Din. Duka, good morning. Salamat po din. Maraming salamat din. Good morning. It's a pleasure. Salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Ducalo, where law is made simple and life is made easier. See you next time!